Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa isa na namang talakayan natin. Pinanood ko yung interview sa ANC kay Adolf ay kay retired Associate Justice ng Korte Suprema si Adolf Ascona. Si retired Associate Justice Adolf Ascona, magaling 'yan. Magaling po 'yan na constitutionalist. Actually, nung nag-take ako ng bar 2007, siya ang head ng bar committee. Magaling magaling yung bar nung time namin. Mahirap talaga yung mga tanong. Si Adolf Ascona ang aming chair. Ang chair ng siya yung na-assign na justice ng Korte Suprema para magpatakbo ng bar nung time namin. Ngayon, shout out Arnel Malyare, nauna-una kang nanood sa atin ngayon. Pinanood ko yung kanyang mga paliwanag, medyo nakakabahala ito mga kabunyog, mga kababayan. Nakakabahala itong posibleng mangyari. Kasi posibleng magkaroon ng constitutional crisis. Kapag binasura ng Korte Suprema ang impeachment dahil sa pag-iit ng Kamara. Ayan sabi ni Ascona, yan ang nakita nyo sa baba. Supreme Court might cite grave abuse if House did not comply with timeline in impeachment. So, ibig sabihin nito, kapag hindi hindi na comply ng Kamara yung sinasabing timeline, pwedeng ideklara ng Korte Suprema na may grave abuse of discretion ang Kamara. Ang grave abuse of discretion kasi yan lang naman ang pwedeng maging basihan ng Korte Suprema para ma-dismiss ang impeachment ni Sara. Grave abuse of discretion. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, noon kasi ang Korte Suprema noong panahon ng martial law, ang Korte Suprema nakikialam sa mga political decisions ng gobyerno, ng executive nung panahon ng martial law. Ngayon, ngayon, hindi na pwedeng makialam ang Korte Suprema sa maraming mga usapin. Kasi nga yung may separation of powers tayo. Ang tanging pwede lang makialam ang Korte Suprema sa mga ginagawa ng executive at saka ng legislative pag may grave abuse of discretion. Yung mga political question, may tinatawag kasi tayong political question doctrine. Ang political question doctrine, kapag ang isang bagay ay political, pwedeng hindi yan pakialaman ng Korte Suprema. May mga bagay na hindi pwedeng mag-intervene ang Korte Suprema kapag in-invoke na yung sinasabing political question doctrine. So, halimbawa, dapat bang i-impeach si Sara Duterte o hindi? Political question yan. Hindi pwede yung pakialaman ng Korte Suprema. Kaya lang, ang tangi lang na rason para pwedeng makialam ang Korte Suprema, kahit pa political yan, kung may grave abuse of discretion. Yan lang yung pwede. Shout out Joel Mana sa Santa Cruz, Zambales. So yan mga kabunyog, kahit pa political question kamo yan, pero pag may grave abuse of discretion, pwedeng makialam ang Korte Suprema. Ngayon, ito na ngayon ang nangyayari sa impeachment. Ini-invoke ngayon dito ng Kamara na ang issue ng impeachment ay political question. At pagdating doon sa mga tinatanong ng Kamara ay ng Korte Suprema sa Kamara, halimbawa, sino ba ang nag-prepare ng articles of impeachment? Nabasa ba talaga ng mga kongresistang pumirma yung mga
yung mga ground sa impeachment, yung article of impeachment. At nakita ba nila yung mga ebidensya? Ang sabi ng Kamara, sa sagot nila, hindi na namin sasagutin yung tanong na yan kasi mayroon tayong enrolled bill doctrine. Ibig sabihin ng enrolled bill doctrine, pag yan yung sinubmit, pinirmahan yan, ang presumption dyan, kinumply ang procedure. Hindi na kailangan pang mag-certify pa na yung mga ano na yon, yung mga nakapirma na yon ay talagang inisa-isa para magpirma. The fact na nakapirma na sila, ang presumption dyan, sinunod yung proseso na inikot sa kanila, nabasa nila yung mga pinirmahan nila, pati yung mga ebidensya dyan, yung mga naka-attach na ebidensya, nakita nila yan. Hindi na yan pwedeng ano yun eh. Hindi na yan pwedeng tanungin ng Korte Suprema. Ang tawag doon, enrolled bill doctrine. Kumbaga, ano na yan, kilalanin mo na lang yan. Kasi ano na yan eh, nakalusot na yan dyan sa Kamara. Alangan naman busisiin mo yan, isa-isahin mo yan. Kaya lang, ang sabi naman ni retired Associate Justice Adolf Ascona, yung tanong ng Korte Suprema, gustong malaman yung timeline. Yung timeline ng impeachment. Kailan natanggap yung tatlong naunang impeachment? Anong ginawa dito? Pagkatapos yung fourth impeachment, anong ginawa doon? Paano napapirmahan yung fourth impeachment na yon? Yung fourth impeachment complaint. At nang mapapirmahan na yon, ginawa na yung articles of impeachment, sino ang gumawa nun? Kumbaga, napakadetalyado ng mga bagay na hinihingi ng Korte Suprema. Ayaw mag-comply ng Kamara. Ang kinumply lang ng Kamara, ilang questions ba yon? Maraming questions yung Korte Suprema. Yung 3 hindi sinagot ng Kamara. Halimbawa, yung tanong, sinong nag-prepare ng articles of impeachment? Sabi ng Kamara, masyado ng ano yan, internal na yan sa amin. Hindi na pwede yung itanong sa amin kung sinong nag-prepare. So, hindi na sinagot yan ng Kamara. Ang isa pang tanong, inikot ba talaga yung mga hindi na rin yan sinagot. Hindi rin yan sinagot ng Kamara. Yung question, sinagot. Ngayon, ang sinasabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, ang problema doon sa ginawa ng Kamara, baka ang maging desisyon ng Korte Suprema ay hindi nasunod ang procedure sa impeachment, yung timeline, yung pagkasunod-sunod, kaya may grave abuse of discretion ang House. So, ibig sabihin, may grave abuse of discretion ang House, dahil may grave abuse of discretion ang House, idideklarang unconstitutional or invalid yung impeachment complaint. So, parang ang punto dito mga kabunyog, kahit si Adolf Ascona, nakikita niya ang posibilidad na ang desisyon ng Korte Suprema ay ideklarang unconstitutional. Ang isa-cite na basis, grave abuse of discretion ng House. Pagka ganyan, medyo magulo ito mga kabunyog. Ito na yung diniscuss natin na sinabi ni Antonio Montalban na mayroon daw siyang information na nakuha sa Kamara ay sa Korte Suprema kasi mayroon siyang insider doon na nagsasabing didesisyonan na ng Korte Suprema bago pa ang impeachment trial. So, kaya daw nilipat nila Villanueva at saka ni Chis Escudero yung impeachment sa August 4, dapat sana July 29, binibigyan pa ng time yung Korte Suprema na i-dismiss, desisyonan. Kaya nakakalungkot ito. Parang nangyayari, itong ine-explain ni Adolf Ascona, parang ito yung magiging direksyon o senaryo. O yan tingnan nyo sa baba Ascona, Supreme Court might cite grave abuse if House did not comply with the timeline in impeachment. Yan yung yan yung view ni Adolf Ascona.
Sa tingin nyo, magiging maganda yung ganung doctrine? Mas kahanga-hanga pa kung ang maging doctrine ng Korte Suprema ganito eh. Hindi naman sa mas kahanga-hanga. Masasaluduhan mo kung, okay, may nakitang loophole, may nakitang parang hindi nasunod yung procedure, okay, pero mas mangingibabaw yung principle ng yung principle ng pagpapanagot sa mga opisyal. Mas yun. Pagka ganun ang desisyon ng Korte Suprema, sasaluduhan mo ang ganung desisyon. Napakaganda. Pero kung dito, mamamatay yung impeachment, papatayin yung impeachment kay Sara dahil sa technicality. At ang technicality, ito ngang sinabi ni retired Associate Justice Adolph Ascona, Supreme Court might cite grave abuse if House did not comply with timeline in impeachment. Medyo mabigat. Anyway, abangan natin kung anong mangyayari. Kaya ngayon napakaingay ng social media doon sa yung kumakalat na yon na parang wala nang mangyayaring impeachment, papatayin na. Magde-decide na ang Korte Suprema before ang impeachment trial. Wala nang impeachment trial na mangyayari. Kakalungkot kapag ganyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.